Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus at nanalangin, Amang banal, hindi lamang ang aking mga alagad ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga mananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. Maging isa nawa silang lahat, Ama, kung paanong ikaw ay nasa akin at ako ay nasa iyo, gayon din naman maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay ganap na maging isa, gaya nating iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. At sa gayon, makilala ng sanlibutan na sinugo mo ako at sila ay iniibig mo katulad ng pag-ibig mo sa akin. Ama, nais kong makasama sa aking kinaroroonan ang mga ibinigay mo sa akin upang mamasdan nila ang karangalang bigay mo sa akin sapagkat inibig mo na ako bago pa nilikha ang sanlibutan. Makatarungang Ama, hindi ka nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala kita at nalalaman na mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako na may sumakanila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan at sa nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Isang katangian ng pagiging alagad ng Diyos ang tinuturo sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Katangian ng alagad ng Diyos. At ito ang pagiging malakas ang loob. Sabihin nyo nga po. Malakas ang loob. Sa Ingles, courageous. Magkaiba yung malakas ang loob sa matapang. Magkaiba yung courageous sa brave. Ang tinuturo sa atin, katangian ng malakas ang loob. Sa unang pagbasa, ikinuwento sa atin ang paglilitis ni San Pablo. May kilala ba kayong nililitis? Hello? Si San Pablo, sa ating unang pagbasa, nililitis. At sumailalim si San Pablo sa paglilitis sa harap ng pinuno. Dahil siya ay sinakdal ng mga Hudyo. Dahil ginugulo niya ang kanilang paniniwala. Nagugulo sila sa kanilang paniniwala. Nahati kasi ang paniniwala ng mga Saduseyo at Pariseyo dahil pinapangaral ni San Pablo ang katotohanan ng muling pagkabuhay na siya namang pinaniniwalaan ng mga Pariseyo pero hindi ng mga Saduseyo. Hati ang kanilang paniniwala. Kahit pala noon, no? Nahati ang mga tao tungkol sa kanilang paniniwala.
O ikaw, kanino ka ba? Kanino ka naniniwala? Sino ang pinaniniwalaan mo? Yan ang magandang tanong. Ano? Magandang tanong. Pero alam mo, ang mabuti at maganda kay San Pablo, humarap siya sa paglilitis. Hinarap niya ang paglilitis para ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaan. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago, pinaglaban niya ang kanyang paniniwala. Di ba dapat ganun? Pag naniniwala ka, ipaglaban mo, harapin mo, lakasan mo ang iyong loob. Kung wala kang ginagawang masama, kung pinapanindigan mo lahat ng iyong sinasabi, walang dahilan para ikaw ay maduwag o mapanghinaan ng loob. Harapin at lakasan mo ang iyong loob. Di ba? Narinig nyo, sabi, wala daw siyang record ng pagsisinungaling. Di ba? Naniniwala ka ba? Di harapin mo. Tinatanong ka, tinatawanan mo lang. Harapin mo. Alam mo, malalaman ang tao kung nagsisinungaling kailan? Pag nililitis. Bakit? Sa paglilitis, kailangan mong mangako na ikaw ay hindi nagsisinungaling. You are under oath. Pero sa mga interview, sa kanto, sa kwentuhan, pwede mo sabihin, wala akong kasinungalingan. Pwede mo sabihin yun. Hindi ka naman nangako. Pero pag ikaw ay nililitis sa korte, hindi ka pwedeng magsinungaling. Dahil kapag ikaw ay nagsinungaling, ihahabla ka. It will be taken against you. Kaya kung wala kang ginagawang masama, ipaglaban mo. Kung naniniwala ka, dyan sa pinaninindigan mo, lakasan mo ang iyong loob. Si San Pablo, kahit na siya ay pinagsasalitaan ng hindi maganda at inaakusahan, nanindigan siya sa katotohanan at nilakasan niya ang kanyang loob. Ano yung pinanindigan niya? Di yung pinaniniwalaan niyang totoo ang muling pagkabuhay. Pinanindigan niya ang kanyang paniniwala at pananampalataya. Kaya nga, sa mga panahong sinusubok ang katotohanan, walang dapat katakutan. Dahil ang dapat matakot ay ang mga nagpapakalat ng kasinungalingan. Yan. Ang daming malalakas ang loob magsinungaling. Ano? 'Di ba? Ang lalakas ng loob. Hindi ko alam saan kumukuha ng lakas ng loob yung mga nagsisinungaling. Buti na lang sa panahon ngayon, may CCTV. Hello? 'Di ba? Makakapagsinungaling ka pa ba? Ayan, kitang-kita sa CCTV camera. Sige, magpaliwanag ka. Pero alam nyo, kahit naman nung panahon ni San Pablo, walang CCTV camera. Merong isang dakilang CCTV na hindi ka makapagtatago. May isang dakilang CCTV na kita lahat ng kasinungalingan ng tao. Kahit na ito'y nasa isip at puso. Sino yung CCTV na yon? Ang Diyos. Hindi tayo makakapagtago sa Diyos. Alam niya ang totoo sa isip at puso mo. Iisipin mo pa lang, kita na ng Diyos. Mararamdaman mo pa lang, alam na ng Diyos. At dahil sa paninindigan at lakas ng loob ni San Pablo, tinindigan din siya ng Panginoon. Pinalakas ang kanyang loob. Ito ang katangian ng isang malakas ang loob, marunong manindigan. Hindi lang yan tungkol sa kasinungalingan. Yung paninindigan, tungkol din yan sa iyong pinaglalaban. Ano yun? Nag-asawa ka.
panindigan mo. Ha? Tindigan mo. Hindi yung nasubok ka lang, ayaw ka na. 'Di ba? May anak ka eh. Panindigan mo yan. Ginawa mo yan eh. Gusto mo yan? Panindigan mo. Lakasan mo yung loob. Hindi yung konting pagsubok lang, tatalikod. Ang tunay na alagad ng Diyos, malakas ang loob. Yung mga naglalakas-lakasan ng loob, sa paggawa ng masama, sa huli, umaatras yan. Hindi yan tunay na lakas ng loob. Kasi wala naman talagang ilalakas ang iyong loob kung ikaw ay gumagawa ng kasinungalingan. Kaya pansinin nyo, marami ang gumagawa ng kasinungalingan at kasamaan sa una lang malakas ang loob. 'Di ba? Ang tapang nun, no? Make my day. Oh, sige, ikulong nyo ko, dalhin nyo ko. Oh, ngayon, andyan na. Asan? Hello? 'Di ba? Wala na yung lakas ng loob. Ano lang meron nun? Tapang. Pero totoo, duwag. Kasi ayan na. Oh, ngayon, di natin mahanap, 'di ba? Kasi puro ngawa. Oh, puro bunganga ang tapang. Wala sa puso ang lakas ng loob. Ang tunay na alagad ng Diyos, malakas ang loob. Ito rin ang pinapakita ni Jesus nang siya ay manalangin sa kanyang Ama. Yan yung narinig natin sa ating ebanghelyo. Nagdasal si Jesus at pinanindigan ni Jesus na hindi lang mga alagad, kundi lahat ng mananampalataya sa Kanya. At dahil dito, sila ay inilapit ni Jesus sa kanyang Ama. Tingnan mo kahapon pinagdasal ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ngayon, pati na lahat ng maniniwala, maninindigan sa kanyang mga alagad. Sino yon? Tayo. Tayo na naniniwala. Tayo na nakinig sa mga tinuro ng mga alagad. Kasama na tayo doon. Pinapanindigan tayo ni Jesus. Gaya ni Jesus na malakas ang loob, ito rin ang katangian ng isang gustong magkaisa o makaisa ang Diyos. Dapat may lakas ng loob. Kailangan malakas ang loob kung gusto mong sumunod sa Diyos. Dahil marami ang hindi magkakagusto sa mga pangaral ng Diyos. Kaya kailangan malakas ang loob mo. Bakit? Sa usapin na lang ng abortion, same-sex marriage, divorce, maraming umaalma, maraming kakalaban sa iyo. Pero ang tinuturo, lakasan mo ang iyong loob. Pag nilakasan mo ang iyong loob at pinanindigan mo ang Diyos, paninindigan ka din ng Diyos. Di ba si San Pablo? Pinanindigan niya ang Diyos, pinanindigan niya ang kanyang pinaniniwalaan, at sa huli, kahit na anong sinabi sa kanyang kasamaan, pinanindigan din siya ng Diyos. Lakas ng loob ang kailangan para masunod ang plano ng Diyos. Dahil hindi madali ang pinagagawa ng Diyos. Dahil marami ang kailangang iwan. Marami ang kailangang itigil. Marami ang kailangang isuko para matupad ang plano ng Diyos. Pero gaya ni San Pablo, kung hindi malakas ang kanyang loob, sigurado, susuko na ang tao. Kahit pa nasa kanya ang katotohanan. Kaya sa pakikiisa natin sa Diyos, kailangan ng lakas ng loob. Hindi madali. Mahirap, minsan masakit, pero masaya. May saya. Dahil alam mong ikaw ay nasa katotohanan. Dahil alam mong ginagawa mo ang pinaniniwalaan mo. Mamuhay ng malaya at hindi nagtatago sa kasinungalingan. Mga kapatid, huwag nating isipin na ang buhay ay laging pabor sa atin.
Pero kapag tayo ay laging nasa katotohanan at atin itong paninindigan, hindi tatakbuhan at hindi tatakasan o hindi pagtataguan, no? Pag tayo'y nasa katotohanan at paninindigan, kusang papabor sa atin ang buhay. Tandaan nyo yan. Gaya ni San Pablo, ang sabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob. Amen? Amen.